Good day everyone, welcome for another video. Sa oras na ito, ating tatalakayin ang pinamagatang ang tawag para magpatala sa labanan. Tayo mga kapatid, sa topic na ito, ating sasalaysayin na kung tayo ay tinatawagan ng Panginoon, dapat magpatala na po tayo sa labanan ng mabuting pagkikipaglaban ng pananampalataya. Sabi dito sa Message to Young People, si Kristo ay tumatawag ng mga voluntaryo na magpatala sa ilalim ng kanyang pamantayan at dalhin ang bandila sa cross sa harap ng mundo. Dito na statement mga kapatid, nananawagan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano man yung estado mo sa buhay, kapag nananawagan ang Panginoon, dapat tumugon na tayo sa kanyang panawagan. Bagkus, gawin nating ilawan ang katotohanan at dalhin natin sa ating buhay ang bawat silaw nito. At itaas natin ang tagapagligtas sa buong mundo upang makilala ng mundo ang tagapagligtas. Si Kristo mga kapatid. So, ano pang hinihintay natin? Kailangan na po tayong magpatala, sumulong sa gawain ito dahil napakaiksi na lang po ang panahon. Habang may pagkakataon pa na ibinigay ang Panginoon, gawin na po natin ito ng buong puso natin mga kapatid. Kasi baka bukas ay hindi na natin ito magawa. Habang may pagkakataon pa, gawin na natin. Dahil hindi natin hawak ang ating future. Ano? So, kapag gumagawa tayo sa Panginoon ng mga bagay ng ganito, ngayon, dahil ngayon po ang araw ng kaligtasan, tayo po ay nananalig sa Kanya. At binibigay natin sa Kanya yung ating confidence, mga kapatid. So, Jesus is friends of sinners, which is kapag binigay natin sa Kanya yung pananampalataya natin or ating confidence mga kapatid, hindi niya po tayo bibiguin. Magtatagumpay po tayo sa pamamagitan ng Kanyang tulong. So, sabi pa dito, ang iglesia ay naghihikahos para sa tulong ng mga kabataan na magbibigay ng isang matapang na patotoo na sa kanilang masigasig ay pukawin ang tamad na lakas ng mga tao ng Diyos at sa gayon ay madaragdagan ang kapangyarihan ng iglesia sa mundo. Mga kapatid, nanghihina na po ang sangbahayan ng Panginoon, nanghihina na. So nananawagan siya sa bawat voluntarily full-heartedly service mga kapatid. Kapag tayo ay bumuvolunteer sa gawaing ito, bibigyan niya po tayo ng kakayahan ng Holy Spirit na gawin at gampanin ang bawat bagay na ito. Kasi tayong lahat, mga kapatid, tinatawagan talaga ng Panginoon eh. Ngunit kakaunti lang ang tumugon sa panawagan. Nawa po ay hindi na po tayo mag-alinlangan. Huwag po nating pahintulutan na yung mga kaaway natin or ang kaaway ng Diyos ay gagawa ng paraan para mapatigil yung pananampalataya natin. Kung ano yung nagawa natin, gawin natin ito ng buong puso na sa Diyos tayo naglilingkod at hindi sa tao. Kasi kapag ginawa natin ito, nalulugod po natin ang Panginoon at higit sa lahat, mapupuri po natin ang kanyang pangalan dahil siya po ay nangako, tutulungan niya po tayo. So hinahangad ang mga kabataang lalaban sa agos ng kamunduhan at magtaas ng boses ng babala laban sa paggawa ng mga unang hakbang sa imoralidad at bisyo. Titingnan natin yung mundo natin mga kapatid, kahit mga kabataan, punong-puno na sila ng kasamaan, ngunit may panawagan pa rin ang Panginoon dahil sa awa niya sa atin. Kaya wag po nating aksayahin yung biyaya ni Kristo na binigay niya sa atin. Dapat gamitin natin ito sa pagpapalaganap ng mensahe sa bawat isa. At kapag nakakaalam ka ng katotohanan, wag mo nang patigasin ang puso mo. Tayong lahat gustong maligtas. Tandaan natin sa huling mga araw, sa last day event na mangyayari mga kapatid, dalawa lang ang patutunguhan ng tao. Either ka sa Panginoon na nagsiserve ka sa Kanya, mahal mong mag-serve sa Kanya, or else sa kaaway, sa demonyo mga kapatid. Pumili lang po tayo sa dalawa dahil binigyan niya po tayo ng freedom of choice na pumili sa ating gustong gawin. Yung love natin, saan natin ginagawa. So hindi po tayo mabibigo kapag sa Panginoon po natin ito ginagawa. Kasi sa lahat ng bagay na ating nakamit sa mundong ito, sa Panginoon naman po galing. So ano pa bang purpose ng buhay natin kapag hindi siya ang pinili natin? So piliin po natin ang unang pumili sa atin. So, ngunit una, ang mga kabataan na maglilingkod sa Diyos ay ibibigay ang kanilang sarili sa Kanyang gawain ay kailangang linisin ang templo ng kaluluwa ng lahat ng karumihan
at ilagay sa trono si Kristo sa puso, kung magkagayon ay magkakaroon sila ng lakas sa kanilang pagsisikap na Kristiyano at magpapakita ng sigasig sa paghikayat sa mga tao na makipagkasundo kay Kristo. So, kung gusto mo nang mag-serve sa Panginoon, dapat linisin mo muna yung sarili mo. Tingnan mo muna yung sarili natin, mga kapatid. Kung meron ba tayong nagawang karumihan, humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon at gawin na po natin ang mga bagay na nalulugod sa Kanya. Huwag na po nating aksayahin ang pagkakataon at panahon na ito kasi hindi po natin ito hawak ang ating kinabukasan. Kung malinis na ang ating puso, inialay natin sa Kanya, atin na pong iniiwasan ang mga masasamang bisyo, masasamang bagay o mga gawain ng mga mundo. Mabisa po nating maibabahagi sa iba kung paano makipagkasundo sa ating Panginoong Hesukristo. So, maging matapat po tayo sa ganitong bagay, mga kapatid, upang makita ng mga tao sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So, sabi pa dito, hindi ba tutugon ang ating mga kabataan may kasiglahan sa paanyaya ni Kristo, ay sasagot ng narito ako, isugo mo ako. Mga kabataan, pumunta sa harapan at kilalanin ang inyong sarili bilang mga manggagawa kasama ni Kristo na tinatanggap ang gawain kung saan niya iniwan ito upang ipagpatuloy ito hanggang sa matapos, mga kapatid. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Kapag tayo ay tutugon, narito ako Panginoon, isugo mo ako. Kung handa tayong makipagtugon sa Panginoon, tutulungan niya po tayo at gagamitin niya po tayo na maging ilawan ng mundo. Nawa po ay magpagamit na po tayo sa kanyang gawain kasi kalimitahan ngayon, parang pinipigilan pa tayo ng ating pagnanasa dahil meron pa tayong mga pangarap, hangarin sa buhay, sa mundong ito. Ngunit ang Panginoon po ay nagpaanyaya sa atin na gawin na natin ano yung mga bagay na ikasisiya niya sa atin. So kung ginawa natin ito ng buong puso, pagpapalain niya po tayo. Ayon sa kanyang salita, magiging marangal po ang mga sumusunod sa kanya. Dito po tayo pinapabanal ng Panginoon. Pinaprocess niya lang po tayo. Kaya lahat po tayo, ano man yung estado mo sa buhay o ano man yung pananampalataya mong ito, kailangan kay Kristo ka makipag-ugnay. Kasi without God or without Jesus, we can do nothing, mga kapatid. Kaya ano pa yung purpose ng buhay mo? Bakit ka isinilang sa mundong ito? Upang makamit yung kaligtasan at upang makipagkasundo sa Panginoon at gawin ang kanyang gawain. So sa oras na ito, mga kapatid, nawa ay maintindihan nating mabuti na kung alam na natin ang katotohanan, tanggapin natin ito at ipahayag sa iba upang ang kanyang pagparito ay darating na o ang kanyang pagparito ay malapit na. Kaya maging handa po tayo sa ating buhay bilang Kristiyano. So, ano ba itong mga mahahalagang elemento ng pagkatao? Atin po itong sasaliksikin at unawain, mga kapatid, na ito po yung elemento ng pagkatao natin. So, sabi dito, ang Diyos ay hindi nag-uutos sa mga kabataan na maging hindi gaanong naghahangad. Ang mga elemento ng pagkatao na nagpapangyari sa isang tao na matagumpay at pinarangalan sa mga tao, ang hindi mapigilang pagnanais para sa mas higit na kabutihan, ang walang humpay na kalooban, ang masipag na pagsusumikap, ang walang humpay na pagtsatsaga ay hindi dapat masira. Ito po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na yung pagkatao natin, kailangan hindi natin ito sirain. Kasi nung isinilang tayo sa mundong ito, minarkahan na tayo ng Panginoon na tayo ay kanyang pag-aari. Tayo ay kanyang pinuspusan niya na po tayo ng pagpapala. Isinilang pa lang tayo, mga kapatid, wala pa tayong ginagawa. Subalit ang tao, binigyan ng freedom of choice ng Panginoon, pumili sa landas ng kadiliman. Mga kapatid, maging aware po tayo sa ganitong bagay. Tandaan natin, hindi po tayo pinapahamak ng Panginoon, bagkus yung choice natin ang nagpapahamak sa atin. So, binigyan na nga po tayo ng Panginoon ng babala, encourage, napiliin natin siya. Meron na tayong mapa sa ating buhay. Sino ang center of our salvation, mga kapatid? Yun po ang dapat nating asikasuhin ngayon sa ating present time. Gawin po natin ito ng buong puso upang dito tayo ay kanyang pagpapalain. Kasi lahat po tayo, mga kapatid, napakahina. So, inanyayahan niya po tayo na maging malakas at dapat natin siyang kapitin. Dapat nating kunin yung pananampalataya sa kanya. At bibigyan niya po tayo kung meron nga tayo nito. So, magsumikap tayo as a human, mga kapatid. Magsumikap tayo
manampalataya kay Kristo dahil siya po ay gagawa at kikilos sa ating mga puso. So, nawa ay hindi nating aksayahin ang pagkakataon na kanyang pinagkaloob na itong mga bagay sa mundo ay napaka ganda kung atin itong gagamitin sa kanyang gawain. So ito pong mga mahahalagang elemento ng ating pagkatao, hindi po natin dapat ito pag-aaksayahin. Yung talento mo, yung kaalaman mo, kung ano man yung meron ka sa buhay mo, pag-aari mo, kailangan sa Panginoon mo ialay. Huwag po sa sarili mo. Kasi binigyan ka ng pagkakaloob ng Panginoon dito sa mundo, hindi para pagyamanin yung sarili natin, kundi maibahagi yung liwanag sa mundo. Okay? So, nawa ay maluwakan natin itong mabuti at humingi tayo ng gabay sa Panginoon upang malaman natin yung bawat bagay na ipinagkaloob niya sa atin, na hindi ito para sa atin, kundi para sa mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Kaya, sa oras na ito, nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon at hanggang dito na lang ang ating message, and God bless.